Nanaig po ang boses ng taong bayan. Yung pong 88% na gustong harapin ni Sara Duterte ang impeachment trial niya. Although expected po natin na hindi naman talaga sisipot si Sara Duterte. Dahil alam niyo naman yan pinaglalaroan niya po ang Pilipinas. Akala siguro ni Sara Duterte, playground niya ang buong Pilipinas na kung ano ang gusto niya at ayaw niya, yun ang masusunod. Well, dyan po siya nagkamali. Dahil ngayong hapon pong ito, nag-decide ang Justice Committee and they voted unanimously with 53 votes for and 0 against para po dun sa dalawang impeachment complaint. They declared probable cause against Sara Duterte. 53-0. Ngayon, kung kinakailangan lang ng 106 votes para ma-impeach si Sara Duterte, 53 na po ito. So, ilan na lang kailangan? 53 votes na lang. Minimum po yan, sigurado yan. Hihigitan po yung 106 na yan. Dahil nanindigan po ang mga kongresista natin at hindi nagpabuli. Tandaan nyo, yung salita ni Loren Badoy na yun daw boboto para ma-impeach si Sara Duterte ay hindi nila patatawarin pagdating ng 2028. Meaning, tapos na daw ang kanilang mga karera once na bumoto sila para sa impeachment. O ano masasabi mo ngayon, Badoy? 53. Unanimous. So kayo mga 53 na bumoto para ma-impeach si Sara Duterte, sorry na lang kayo, pero wala na po kayong career sa 2028. Yan po ang sinabi ng kampo ni Sara Duterte. Yan ay kung makakatakbo pa si Sara Duterte. Pero kanina, alam nyo, mayroong isang kaganapan dyan sa House Justice Committee na pinagtawanan ng mga DDS. Yung pong hindi pagbubukas ng BIR box. Sabi nga ni Representative Benny Abante, keep it sealed. Aba, nagwagwagan yung mga dila ng mga DDS kasi natakot daw yung mga kongresista. Akala ba daw nila gusto nyong malaman yung ITR na yan? Bakit hindi kayo pumayag na buksan? Ano kayo, bali? Bubuksan sa House, tapos hahanap na naman kayo ng teknikalidad. Sasabihin nyo na hindi nila dapat binuksan yan at dapat sa Senado yung bubuksan. Pero diyan kayo nagkamali. Kaya hindi binuksan yan kasi alam ng House Justice Committee na husto yung kanilang mga ebidensya na hindi na kailangan buksan pa yung BIR box na yan dahil confident sila na makakakita sila ng probable cause para sa impeachment ni Sara Duterte at hindi sila nagkamali. Dahil doon pa lang sa pagbabanta ni Sara Duterte sa ating Pangulo, kay First Lady Lisa at kay Martin Romualdez, malakas na pong ebidensya yon para ma-impeach si Sara Duterte. Although sinasabi ng mga kalaban ng mga DDS, conditional lang daw yon. Conditional threat lang. Na mangyayari lang yon kapag napatay si Vice President Sara Duterte. Hindi nga ba't nagbida-bida pa itong si Representative Marcoleta nung sinabi niyang habang pinapanood natin ang mga video ni VP Sara, ito po yung inilalabas nila yung video kung saan nag-meltdown si Sara Duterte at pinagbantaan ng ating presidente. Sabi ni Marcoleta, ang Pangulo ay nananatiling buhay na buhay, alive and kicking at nakakapag-jumping jacks pa. Puro sablay yung kanya mga hirit. Ano ibig niya sabihin? Buhay na buhay pa naman si President Bongbong Marcos. So yung threat, yung conditional threat, hindi naman nangyari dahil buhay pa rin si President Bongbong Marcos at buhay pa rin itong si Vice President Sara Duterte. Ano nga ba yung conditional threat? Sabi po rito, a conditional threat is a statement declaring that harm or crime will be committed against someone unless they meet specific demands or conditions. Mukhang tama nga itong mga DDS Hindi naman na isa katuparan na mamatay si VP Sara. Tuloy ko, it makes potential violence or wrongdoing contingent on a person's action or inaction. It is distinct from direct threats that occur immediately. Ito po yung mga example, the or else scenario. A classic example is your money or your life, where the threat to kill is contingent on not receiving money. Parang dun sa mga nang-hold up yan pera or buhay. Siyempre, pipiliin mo buhay. Kung binigay mo yung pera, hindi matutuloy yung threat niya na papatayin ka niya. Isa pa, preventative condition. Example, if you testify against me, I will burn down your house.
Conditional threat yon. Kapag ikaw ay tumistigo laban sa akin, susunugin ko ang bahay mo. Hindi ka tumistigo, hindi nasunog yung bahay mo. Uy, may point pa rin yung mga DDS. Or demands for action. Example, I will drop the lawsuit if you pay me $5,000. O, hindi ko itutuloy yung demanda ko sa iyo basta bayaran mo ako ng $5,000. So, may point yung mga DDS. Kaya lang, sa legal standing, in many jurisdictions, a conditional threat is still considered a criminal act such as grave threats because it causes fear and attempts to compel behavior even if the condition is meant to avoid the act. At yan ang sinabi ng NBI kanina. Grave threat ang ginawa ni Sara Duterte and that is still a criminal act. At pinatunayan din ng NBI na hindi spliced, hindi AI yung video ni Sara Duterte. And I think isang dahilan yan, yung grave threat na yon, yung conditional threat na yon, ang nagpatibay ng probable cause para ma-impeach si Sara Duterte. Pero siyempre, papayag ba ang mga DDS na basta-basta ganun na lang na mai-impeach si Sara Duterte? Kasi pagkatapos po nito, dadalhin po yan sa plenaryo. And I think yan ay sa May 4 magaganap, kung saan boboto lahat ng miyembro ng House kung itutuloy yung impeachment o ibabasura. Dahil kahit na po nagdesisyon ng House Justice Committee, pwede pa rin po yan i-overturn ng plenaryo kung hindi makakakuha ng sapat na bilang, which is 106, na boto para ituloy yung impeachment. Sa tingin niyo, with 53 unanimously voting for the probable cause, napakadali na po makakuha ng another 53. Pero siyempre, palilitawin ng mga DDS na may hocus-pocus na nangyari. Sabi ng ibang DDS, nakatanggap kasi ng maleta. Alam niyo yung maletang yan? Para sa akin, sinadya ng kampo ng mga DDS. Kasi kung titingnan ninyo, puro maleta lang. Wala naman laman. Wala namang pinakitang ebidensya na may lamang pera yung mga maleta. Basta maleta lang. Ipapakalat natin. Maglalabas tayo ng intriga tungkol sa maletang yan. Paiikot-ikutin nyo, paulit-ulitin nyo tungkol sa maletang issue na yan. O di yun na nag-stick sa mind ng tao, tandaan nyo yung pinakalat na intriga ni Rodrigo Duterte, nabangag si President Bongbong Marcos simula pa lang ng 2022 kampanya, o di nag-stick sa taong bayan. Ay, hindi pala sa taong bayan, sa mga DDS lang. So yan din ang ginawa nila dyan sa maletang issue na yan. Gamitin natin sa lahat ng okasyon, gamitin natin sa lahat ng events, gamitin natin sa lahat ng issue sa politika para tumatak sa taong bayan yung maleta na yan. O ngayon, kapag may kumalaban sa mga DDS, sasabihin nila, nakatanggap ng maleta yan. So, ganyan din sila. Nagtagumpay sila na palakihin yung issue ng maleta kahit wala naman silang pinapakitang solid evidence na may lamang pera yung maletang yon. Hindi tulad ng pinakita ni Ramil Madiaga. Di ba yung likod ng isa sasakyan, may pera. Yun ang ebidensya. Kaya nga sabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, tigil na nila yung palusot. Huwag nilang gawing bobo ang mga tao. Diyan nagkamali ang mga DDS. Akala ng kampo ni Sara Duterte, malilin lang nila ang majority ng taong bayan. Hindi po bobo ang mga Pilipino. Gising na gising po sila sa mga pangyayari ngayon. Ang mga bulag na lang, ang mga tulog na lang, ay ang mga DDS. Kahit na nakita na at inilatag na sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng impeachment hearing na to, ang mga sikreto at baho ni Sara Duterte. And yet para sa kanila, kahit na anong paninira ninyo, hindi kami matitinag. O edi sige, ngayon, bagsak na si Sara. Dahil para sa akin, sigurado ako, aabot ito ng Senado. Pero pagdating sa Senado, hindi na po ako nakakasiguro. Dahil po sa mga Sara Duterte senators, siguradong i-acquit nila si Sara Duterte unless magising sila sa katotohanan at maisip nila ang taong bayan. Malalaman po natin yan sa impeachment proceedings sa Senate. Hindi nga ba't may pasaring pa si Sara Duterte na sinabi niya dapat daw mag-ingat ang House sa impeachment proceedings na to. Ang sagot ni Attorney Jinky Luistro, ang sagot natin, let us be truthful. Magpakatotoo lang po tayo. At nangyari po yan kanina. Nagpakatotoo ang mga kongresista, ang Justice Committee, hindi sila nagpabuli at hindi sila nagpatakot dito sa kampo ni Sara Duterte. Tapos ngayon, sasabihin nila, nakatanggap daw kasi ng maleta itong mga miyembro ng Justice Committee.
O, di, pumasok na naman ulit yung maleta issue, di ba? Hindi kaya yung mga hindi boboto na ma-impeach si Sara Duterte ang mga nakatanggap ng maleta? Dahil ang pinapakalat naman ni Representative Pulong Duterte, umano'y blackmail sa Kongreso. Ibinunyag ni Pulong Duterte sa issue ng impeachment laban kay VP Sara. Siyempre, meron kayong nakahandang mga dahilan na kapag nakakita ng probable cause ang House Justice Committee, ilalabas nyo kagad dyan na may blackmail sa Kongreso. Hindi nyo matanggap na nag-iisip ang ating mga kongresista. Hindi sila pwede magpabuli. So ano yung blackmail na sinasabi mo, Pulong Duterte? Kung may ebidensya ka, magdemanda ka. Hindi na po pwedeng puro kayo dakdak. Yan ang style ng mga Duterte at ng mga DDS eh. Magbibintang, maglalabas ng intriga, wala naman maipakitang pruweba. Ngayon ang panahon, lahat dapat ng issue, merong ebidensya para maniwala ang taong bayan. Kung ganyan puro kayo salita lang, wala naman kayong pinapakitang katotohanan or solid evidence, sino maniniwala sa inyo? Porque hindi pumabor sa inyo yung impeachment proceedings, blackmail na, nabigyan na ng maleta. Again, hindi kaya yung mga hindi boboto ang na-blackmail or nabigyan ng maleta? At siyempre, maglalabas ng official statement ang defense. Sabi po rito, official statement of VP Sara Duterte's defense team on House finding probable cause versus impeachment complaints. The finding of probable cause by the House Committee on Justice was not unexpected, given the direction the proceedings had taken. We respectfully maintain that the proceedings before the committee departed from the constitutional design instead of confining itself to the verified complaints and their attachments. The process expanded into matters that properly belong to a full trial. Pagbigyan na po natin sila, ganyan talaga pagtalunan. Ang gawin nyo na lang, dumiretso ulit kayo sa Supreme Court, magreklamo kayo, magsampa ulit kayo ng complaint. Ganun na lang, daanin natin lagi sa batas. Hindi yung ginagawa nyo, mga DDS kayo, yung kampo ni Sara Duterte. Ayaw humarap sa impeachment trial, pero dakdak ng dakdak sa social media kung saan pwede kang magsabi ng kahit na anong gusto mo nang hindi mo pinanunumpaan. So as expected, porque hindi pumabor sa inyo yung desisyon na may nagawang pagkakasala si Sara Duterte. And just like his dad, kailangan harapin ito ni Vice President Sara Duterte. So, hindi po natin maaalis sa taong bayan na para sa kanila at para sa majority ng taong bayan, lalo na dun sa 88% ng Pilipino na gustong humarap si Sara Duterte sa impeachment trial, ito ang nasabi ni Representative Jervil Luistro. Sino ba talaga ang Vice Presidente? Siya ba ay lingkod bayan na yumuyuko sa batas o isang makapangyarihang tao na gustong paluhurin ang batas? Ano ba talaga ang kanyang tunay na kulay?